kung hindi po ito nagkakahulugan na siya po ay natalo, ito ay tapos na, hindi niya po sinabi dito, I am finished. Bagamat ang sinabi po dito ng ating Panginoon, it is finished. Amen. Kung ibig sabihin po nito, hindi niya sinabi ito dahil siya ay defeated. Right. Sinabi niya po ito dahil siya ay naging victorious sa kanyang buhay. Siya po ay pumapa dito sa lupa para mamatay doon sa krus at para iligtas po tayo sa ating mga kasalanan. Amen. He defeated death by giving His own life. Kapag na-overcome niya po yung death po sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang sariling buhay. Ano nga po ba yung ibig sabihin ng it is finished? In Greek word, ang salita po ito ay sabi po dito, tetelestai, which means paid in full. Amen. Amen. Paid in full, ano po talagang zero balance, nabayaran na po lahat. Amen. Jesus paid it all. Amen. Ang ating mga kasalanan, binayaran na po ito lahat ng Panginoon. Amen. Hindi na po natin kailangan gawin o ulitin yung ginawa ng Panginoon. Kagaya ng ibang sekta, pero hindi po natin sila kaaway. Pero yun nga po, sabi po dito, hindi na natin kailangan ulitin yung ginawa ng Panginoon dahil hindi po natin matutumbasan yung paghihirap, yung na kanyang dinanas po sa krus. Hindi lang po yan yung mga natapos, sabi ko po dito, natapos na rin po yung mga prophecy, mga propesya. No? Kung bubukulatin po natin ang ating mga Bible sa Isaiah, chapter 53, verse number 5, sabi po dito ng Bible, Isaiah chapter 53, verse number 5, sabi po dito, but He was wounded for our transgressions, He was bruised for our iniquities, the chastisement of our peace was upon Him, and with His stripes we are healed. Sa mamagitan ng kanyang mga stripes, tayo po ay nag-heal din po. And hindi lang po yan, natapos na rin po yung kanyang paghihirap. Amen. Tapos na po yung paghihirap na kanyang dinanas. Siya po ay pinupog, siya po ay tinatong ng latigo, tinuraan, sinipuraan, at kung ano-ano pa po klaseng pagbubugbog. Talagang ang Panginoong Hesus ay naranasan niya po yung talagang paghihirap. Thanks eternal life to Jesus Christ our Lord. Amen. And talagang hindi na po talaga natin kailangan ulitin. Ano po dahil binigay na po mismo ng Panginoong Diyos yung kanyang anak para po tupusin tayo sa ating mga kasalanan. At di lang din po yan yung natapos po dito yung kapangyarihan po ni Satan. Hindi na po tayo kayang kontrolin ni Satan kapag ang Panginoong Diyos po ay nasa atin ng mga buhay. Sabi po sa 1 John chapter 4, verse number 4. Sabihin po natin, 1 John chapter 4, verse number 4. Sabi po dito, hear of God is the children and have overcome them, because greater is He that is in you, than he that is in the world. Talagang hindi na po tayo kayang kontrolin ni Satan dahil meron na po tayong Panginoon sa ating mga buhay. At meron po ako dito dalawang puntos lang po kung paano po naka-apekto ito sa ating salita ng mga huling salita ng Panginoon. Unang-una po, ito po ay good news. Good news. Para po ito sa lahat ng mga tao. Dahil hindi na po natin kailangan mag-strive. Amen. Para po sa ating kaligtasan. Dahil ginawa na po ito ng ating Panginoon Jesus doon sa krus ng Calvary. Ito po ay para sa lahat ng tao, to all the people. Alam po natin, sabi po ng John 3:16, for God so loved the world. Minahal po tayo ng Diyos bagamat tayo yung makasalanan. That He gave His only begotten Son. Binigay niya po yung kanyang sariling anak. At whosoever, kung sino man po manampalataya at magtiwala sa Kanya, ay magkakaroon po ng buhay na walang hanggan. Ayan po yung promise ng Panginoon. Doon po sa mga tao magtitiwala at mananampalataya sa Kanya pong ginawa. Sabi rin po sa Hebrews chapter 10, verse number 10, sabi po dito, by the which will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once and for all. Napaka-straight to the point po ng Bible. Namatay po ang Panginoong Hesus isang beses lamang po at para po ito sa lahat. Ayan po ang sabi ng Bible. Siya po ay namatay para po sa ating lahat ng mga tao. At sabi rin po dito sa verse number 17, dito po yung assurance na kahit tayo magkasala, sabi po dito, and their sins and iniquities will I remember no more. Hindi na po ito alalahanin, kakalimutan na po ito ng Panginoon once na tayo po humingi ng tawad sa Kanya. Kahit ano ba mong kasalanan yan, basta kung tayo po humingi ng tawad, tayo po yung naging humble sa harap ng Panginoon, tayo po ay yung mga kasalanan po natin ay kakalimutan niya po. Ang ating past, present, and future sin ay papatawarin na po ito ng Panginoon. Pangalawang point po natin, sabi ko po dito, yung una po, ito po ay good news para sa ating lahat ng mga tao. At pangalawa, ito po ay reminder.
sa lahat naman po ng mga Kristiyano. It is a reminder to us na huwag nang bumalik sa kasalanan. Saan tayo ligtas ng Panginoon. Hindi na po dapat tayo dun mahulog ulit sa bangin ng kasalanan. Kasi sabi nga po lagi ng aming pastor, para saan pa bumaba dito ang Panginoon kung para iligtas ka sa kasalanan, kung babalik ka lang sa kasalanan na ginagawa mo dati. Talagang dapat hindi na po natin balikan yung ating mga kasalanan noon. And buksan po natin ang ating mga Bible sa Ephesians chapter 5 verse number 9. Sabi po dito, verse number 8 po pala. Yan, Ephesians chapter 5 verse number 8. For ye were sometimes darkness, but now are ye light in the Lord. Walk as a children of light. Talagang magpatuloy po tayo sa liwanag. Hindi na po tayo babalik sa dating buhay na magulo, madilim, kundi tayo talaga po yung lalakad na po sa liwanag. Amen. At kung naalala niyo po yung mga kasama po natin sa CCG, yung isa pong puntos ni Pastor Edge, ano po, yung shape and function. Sabi po dito, from servant of darkness to servant of light. Talagang kailangan po natin talagang iwanan yung mga nakaraan nating kasalanan. Kasi kapag wala po tayong sinusuko sa ating buhay Kristiyano, ano po, talagang hindi po tayo makakapagpatuloy sa ating pong paglakad sa Panginoon. And dahil lamang po, tapos na po ako, bilang ating conclusion, ito pong mga huling salita ng Panginoon, it is finished. Base po sa aking mga napasok komentaryo sa aking napag-aralan, yung habang binibigas daw po ito ng Panginoon, talagang siya po ay nakasigaw. Malakas po ang kanyang pagkakasabi, malakas po ang kanyang pagkakasabi nitong mga salita na ito. Talagang gusto niyo po iparinig sa mga tao na tapos na po yung kanyang pagkikilap, tapos na po na hindi na po nila kayang, hindi na po nila kailangan mag-strive para sa kanilang salvation. Hindi na po, tapos na po, even yung law, ano po, talagang katunayan din po na salvation ay para sa lahat ng tao na gustong makinig po sa Panginoon. At yun po, yun lamang po.